Mga kapatid, sa nangyaring pag-atake ng Amerika rito sa Venezuela at pagkakadakip nga sa Venezuelan President na si Nicolas Maduro, mga tol, nagagalit ang China ngayon. At nagbigay sila ng babala dito sa Washington at nagdedeman sila na dapat palayain si Maduro agad-agad. Naku po, pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. At bago natin to simulan mga kapatid, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ang ginagawa po natin ay nanonood tayo ng mga maiinit na balita. At the same time may binibigyan natin ng reaction video. Kaya kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 206,000 na po tayo. Maraming salamat. Siyempre, wag mo rin kalimutan mag-follow and like. So ito ang ating pag-uusapan ngayon, no? Sabi rito sa report, mga tol, mula rito sa Times of India, China has reacted sharply to explosive claims that US forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro, issuing a stern warning to Washington and demanding Maduro's immediate release. No? Pinag-uutos ng China na palayain na si Maduro, no? Pinag-uutos niya rito sa Washington, sa US, mga tol. The Chinese Foreign Ministry has condemned the alleged US operation as a violation of international law. Kinikilala pala ng China ang international law, urging the United States to stop interfering in Venezuela's sovereignty and to guarantee the safety of Maduro and his wife. But beyond diplomacy, massive strategic interest, mga kapatid, are now at risk. China has invested more than $100 billion. Kaya naman pala ang laki naman pala mga kapatid ng investment ng China rito sa Venezuela, $100 billion through loans, energy projects, infrastructure development, space cooperation and technology partnerships. Venezuela also holds some of the world's largest oil reserves, with such of its crude flowing directly to China. Nako, apektado rin pala mga kapatid, no? Talaga ang China dito nga sa sakop mga tol ng US dito sa Venezuela. Dahil nga kinuha ng Amerika etong presidente ng Venezuela. So Amerika muna ngayon ang magte-take over dito sa Venezuela, at nakikita natin sa maraming video na tila ba nagdiriwang pa yung mga Venezuelan. Sabi nila ito'y kalayaan para sa kanila mga tol. Dahil sa mahabang panahon, for over 20 years daw, sila daw ay nabubuhay sa bangungot. Yun ang sabi mismo ng mga Venezuelan. Pwede niyo yan panoorin sa napakaraming video na nagkalat mga tol online. Alright, so panoorin natin itong Times of India. Is China the biggest geopolitical loser in the US-Venezuela showdown? What happens to Beijing's multi-billion-dollar investments in Caracas? What about the massive loans, the oil deals, the strategic foothold China spent 2 decades building in Latin America? Grabe. Kaya pala nagagalit ngayon ng China, no? Napakalaking halaga rin pala mga tol ang kanilang ininvest, no, dito sa Venezuela. At kung nakikita nyo rito, medyo bata-bata pa si Maduro dito. Naalala ko last year, parang mayroon akong video yung napanood si Maduro na pinagyayabang niya na binigyan daw siya ni Xi Jinping ng cellphone. Mga tol. So talagang sila, no, close silang ganito ng China. Kaya ngayon pagkakahuli sa kanya mga tol, nagpuntahan agad yung mga Chinese official doon mismo kay Maduro, no, para kausapin siya. Hindi natin alam kung ano yung napag-usapan nila. Beijing is sounding the alarm. China is now roaring in anger after the US captured its ally, Nicolas Maduro. China, US in Venezuela threatens peace and security in Latin America. Beijing issued an ultimatum to Trump. Immediately release Maduro. Nag-release ng ultimatum ang Beijing kay Trump at sinasabi, China tell US to immediately, agad-agad, no, palayain daw si Nicolas Maduro and his wife.
Siyempre, yung mga nagdiriwa ngayon sa Venezuela, doon pa lang sa reaction nila nung nahuli ng US si Maduro, malamang babalik ulit sila sa kalungkutan pag ganun nangyari, pag pinalaya ni Trump. Yun lang naman ay base sa ating obserbasyon kasi nung nahuli ng Amerika ito si Maduro, kita nyo naman kung paano sila nagdiwang. Sabi nakalaya na daw sila sa napakahabang bangungot. Ngayon kapag pinalaya ng US si Maduro at ibinalik sa Venezuela, paano na yung mga nagsasayang mga mamamayan doon, no? Or Pero palagay ko hindi gagawin ni Trump yun. China has urged the U.S. to guarantee the personal safety of Maduro and his wife, Cilia. It seeks their immediate release, cease efforts to overthrow Venezuela's government, and resolve disputes through dialogue and negotiation. Venezuela crisis, Beijing calls on US to resolve issues through dialogue. At galing pa mismo sa China na resolve daw ang issues through dialogue. Mga tol, samantalang yung issues natin sa kanila at yung issue nila sa ibang bansa, mga tol, hindi naman din makuha sa usapan. Beijing described the development as deeply troubling. On Sunday, Beijing expressed serious concern over the U.S.'s forcible capture of Maduro and his wife, Cilia Flores. Well, nagigets natin kung bakit ganito reaction ng China. Unang-una, mga tol, kanina pa natin nalaman, napakalaki pala ng kanilang ininvest dito sa bansang to. At apektado yung kanilang langis, yung kanilang oil supply. And their transfer out of the country. The Chinese Foreign Ministry called the U.S. strike a clear violation of international law. According to reports, on the 3rd of this month, the United States deployed troops to forcibly detain Venezuelan President Maduro and his wife and deported them. Governments of multiple countries have voiced their opposition to this action. A spokesperson for China's Ministry of Foreign Affairs responded today, stating that China is deeply concerned about the U.S. forcibly detaining President Maduro and his wife and deporting them. The actions of the United States clearly violate international law and the basic norms of international relations. How ironic, mga tol, na ginagamit ngayon ng China ang salitang international law. While, at the same time, yung mismong international law din naman, mga tol, ang hindi nilang inikilala. Dahil mga kapatid, yung ating UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, international na batas yan, at saka yung 2016 Arbitral Award, which is international law rin, mga tol, at sinasabi na ngang walang visa yung kanilang 9-dash line, hindi rin naman nila kinikilala. Tapos ngayon, di ba, ipinipilit nila na irespeto daw o labag daw ang ginawa ng Amerika sa international law. Well, alam naman natin, mga kapatid, no, kung bakit sila nagkakaganito. Alam naman natin ngayon kung bakit sila nagagalit talaga. Ngayon, sabi rito sa report, nagbigay daw sila ng ultimatum dito sa Amerika. What if kaya hindi pakinggan ni Trump yung kanilang ultimatum? Ano kaya ang gagawin ngayon ng Beijing? No, sila ba'y makikipaglaban o makikipaggera sa Amerika para kay Maduro? Ano sa tingin ninyo, mga tol? Marami ko nababasang post. Ito, pakita ko sa inyo. Sabi rito, mga kapatid, hilarious. A Venezuelan shared the perfect quote. To those who say that the United States is only interested in our oil, I ask those people, what do you think the Russians and the Chinese wanted? The recipe for arepas? Ibig sabihin, eto mga kapatid eto, a Venezuelan shared the perfect quote. Galing daw sa isang Venezuelan citizen, mga kapatid. Isang Venezuelan. Sabing gano'n, sa mga nagsasabi na ang Amerika ay interesado lamang sa aming langis. So, tinatanong niya rin daw yung mga taong yun. Ano sa tingin nyo kung saan interesado ang Russian at saka ang Chinese? On China at Russia. Sa recipe for arepas, malamang interesado rin sila sa langis ng Venezuela, mga kapatid. Nagkataon, naunahan sila ng Amerika. Ang bilis kumilos ni Trump 'di ba? At saka sabi ni Trump, kaya daw niya ginawa yan, mga tol, is para doon sa mga drug cartel na nagpapasok daw ng droga sa kanilang bansa. 'Di ba? At yung mga drug cartel na yon, ayon na nga rin sa ibang mga napanood natin, is konektado daw mismo sa president ng Venezuela na si Maduro. Dahil si Maduro, mga tol, kung alam lang ninyo, no, bago pa siya naging president, dati ang pangalan nito, basta Chavez yung dating pangalan ng yung presidente. Dati lang siyang bus driver. Hindi naman sa nilalang natin yung bus driver. Ibig sabihin, mga tol, from bus driver to be president, mga tol.
No, at marami nga nagsasabi ayon sa kanyang mga kritiko na ito daw ay related no sa mga malalaking sindikato ng droga na nagpapasok nga daw ng drugs dito sa Amerika na yun nga ang ikinagagalit ni Trump, no? Pero yun ay hindi ko pwedeng kumpirmahin sa inyo dahil tayo ay nagre-reaction lang naman, nagbibigay lang naman tayo ng opinion. Pero ano sa tingin ninyo mga kapatid, no? Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Lalo na ngayon ang China is nagagalit at nagde-demand sila sa Amerika na palayain agad-agad immediately. Sabing gano'n, nagbigay pa nga daw ng ultimatum si Nicolas Maduro. What if hindi sila pakinggan ng US? Syempre mga tol, 'di ba? Papayag ba naman ng US na uutusan sila ng China? Ano sa tingin niyo? Comment kayo sa ibaba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.